Patungkol nga dito sa nangyayari sa Greenland na tensyon. Nakakaba. Kahit ako makabayan, may nervyos din, may kaba din kunti. May nakita tayong lumilipad dito. Hindi ko lang alam mga kabayan, siguro part na yan ng exercise. Mga kabayan, mag-unboxing si Axel ng kanyang Apple Watch. Smartwatch. Si Axel kasi, pumupunta si Axel ng school na mag-isa mga kabayan. Oh. Wait lang. Batasan mo ba? Si Axel kasi mga kabayan, pumupunta siya ng school mag-isa, sumasakay ng bus. Mayroon naman siyang GPS, pero yung GPS na yun hindi matawagan. So ma-monitor lang namin siya kung nasa sa school na siya. Pero kung tawagan, di namin siya matawagan. Hindi din namin pinapadala ng cellphone. So ngayon ito, smartwatch siya. So maganda ito kasi ilalagay niya lang sa kamay niya. Tapos mayroong SIM lagyan mo. Pwede din mag-messenger o matawagan mo siya anytime. At malalaman mo kung may GPS din kasi yan. O sige, i-open mo na nga. Buksan natin. Grabe swerte yung mga bata ngayon mga kabayan, no? Pwede mo na silang bilhan kahit ano, basta kaya lang natin. Kami dati ay wala talaga. Yung relo namin dati, yung kuan ng niyog. Alam niyo ba yung niyog? Daon ng niyog. Yun yung relo namin dati. Wow, ayan. Unboxing na ng smartwatch. Wow, grabe. Color blue. Oh, sige, open. Yon, magagamit talaga yan kasi dito sa Greenland independent yung mga bata, kailangan maturuan na sila pumasok ng school mag-isa. So hindi natin alam kung nasaan sila pumupunta, tawagan natin sila. Tanggalin na ni Axel yung takip at makikita natin, lagyan natin ng SIM. Wow, bagong bago siya. Lagyan natin ng SIM Hindi ba ilubat? Thank you. Lagyan natin ng SIM. Ito mayroon siyang SIM mga kabayan. Nagagandahan kasi nito, pwede mo siyang matawagan sa SIM number. Kung may load ito mga kabayan, mayroon siyang load na makatawagan mo siya sa messenger, internet, yan pwede din siya. Para din siyang cellphone mga kabayan, no? Ito po siya. So ito yung kagandahan dito. At saka malalaman mo kung saan na siya. Hindi ka na mangangamba mga kabayan na kung nasaan ba na ba yung anak mo. So anytime mo siya matawagan basta meron ka lang load. Ayan, ikakabit natin ito. Ito na po siya mga kabayan. Subukan natin kung mag-open siya. Ayan, nag-open na po siya. Iba ang settings niya. Ayan. Video apart. Ayan, so ganito siya ang itsura niya. Good morning mga kabayan. Oras natin dito alas 7 ng umaga. Pero ganito po yung panahon natin. Medyo malamig-lamig at yung hangin medyo malakas. Sarado natin ang pinto. Baka mag-snow. So, hindi mapasukan yan. So, maglalakad tayo. Papunta dun sa baba. Nandun yung sasakyan natin. Grabe, napakadilim ng alas 7. Ngayon mga kabayan, ako lang muna papasok. Dahil yung kasama ko na Pilipino, sabi sa akin, ayaw niya daw pumasok. Absent muna siya ngayon. Hindi ko na din tinanong kung bakit absent siya. Ayun po yung sasakyan natin. Pero wala siya nag-snow. Ito may maganda pag umaga yung hindi nag-snow. Hindi ka na mahirapan. Kasi kung mag-snow, tatanggalin mo pa. Ayan. So, punta na tayo ng trabaho mga kabayan. Mag-isa muna tayo ngayon. Kasi yung kasama ko hindi siya papasok. Ito po yung umaga natin mga kabayan. Napakadilim. May mga tao na naglalakad dito. Magkaganito sa pedestrian lane. Pagbigyan natin yan mga kabayan. Kasi dito priority yung tao dito sa pedestrian lane. Walang katao-tao pa masyado dito. Good morning. So nandito tayo sa tinatrabuhan natin. Medyo malakas pala yung hangin mga kabayan. So ako lang muna mag-isa ngayon. At solo muna tayo magtrabaho ngayon. Dahil wala yung kasama natin. May ilan na nagtatanong sa akin kung paano ba daw ginagawa dito yung sa loob ng bahay. Kasi nga ngayon simento na po ito. Yung mga modern type ngayon na bahay simento. Kung semento lang siya, magmo-moist. Siyempre, malamig dito, lalo na winter. May posibilidad na ang loob mo ng bahay ay talagang mag-yelo yan. Parang freezer yan mga kabayan. Kung wala siyang mga pangarang. So, nandito tayo sa loob, sa construction site. Ipapakita ko sa inyo dito yung isa sa mga paggawa ng bahay dito sa Greenland. Dahil dito sa Greenland ay malamig sa buong taon. So, samahan nyo ako. Ito na po yung loob mga kabayan. Kung nakikita nyo, mayroon siyang mga kabilya, yung tawag sa atin dito. Maliliit lang siya. Pero ito po ay semento yung ilalim nito. Pagkatapos ng semento, ito po, ganyan po siya semento na pinatong.
dito din po may simento. Pero hindi pwede na simento lang yan kasi mag-yellow at saka mag-ice yan mga kabayan, no? Mag-moist. Ipakita ko sa inyo yung ilalim mismo. Ito po siya. Bali, mayroon tong takip. Ito insulation na po ito. Yan. Tapos yan likod natin. Ayan po. Tingnan nyo. Ice styro po siya mga kabayan. Yung ice cheese. Alam nyo yung nilalagyan ng isda. Yan. Napakakapal yan. So yun po yung hanarang dyan. Yung ilalim nito simento. Tapos nilagyan ng mga ice cheese yan lahat. Tapos nilagyan nitong ito po, insulation din siya para pag buhos nila ng semento, hindi po didikit mismo sa may styrofoam. Tapos itong metal, para medyo makapit makabay, nilagyan din nila ng metal para hindi siya mabiyak. So ngayon yung bintana nila, napapansin nyo, yung kuwan nito, kahoy. Yung gilid nito at saka gilid kahoy, tapos mayroon siyang gypsum board. Ito po gypsum board. Tapos yung gitna niya ay insulation. Yun po yung haharang sa lamig. Susukatin natin yung kapal dito sa bintana nila. So kung gilid-gilid pa lang siya mga kabayan, wala pa kasama yung mga insulation niya, siguro nasa 35. Pero magiging 50 cm ito mga kabayan kasi gawa nitong ito kasi mga kabayan, no, may takip pa ito isa, tapos sa likod may mga kahoy pa na takip kasi para hindi makapasok yung lamig. So tingnan nyo, ganyan yung mga bahay nila. Ganyan sa atin ay pinturahan na lang, lagyan ng bintana, tapos na yan. Pero dito yan pa lang yung simula mga kabayan kasi precast yan, pinagdidikit-dikit lang tapos patong-patong. Hindi ganyan pwede yung bahay mo, napakarami pa. So pag ganyan sa labas, kita nyo yan, may mga takip na yan siya ng mga ganito gypsum, insulation, tapos final niya yung kahoy, tapos meron siyang takip na color up ngayon. So grabe yung proseso. May mga, ito pa yung blue. Ito yung blue naman, yan pangharang para kung mag moist man hindi tatagos yung tubig. Yan po ay parang rubberize niya mga kabayan, no? Ayan po, sa waterproofing ito. Yeah. So ganito dito, harang. Tapos ito na po yung itsura. Yan, so kuan kung titingnan mo, napakagastos yung pag-process nitong bahay na to. Kasi sa atin hindi mo na kailangan itong kuan mga kabayan, bakal na ito. Ganito lang patong, okay na. Tapos hindi mo na kailangan itong napakaraming insulation. So ganito yung paggawa dito. Ito ay apartment, may isang kwarto dito. Tapos ito yung CR nila. Ito naman yung kusina. Dito naman yung kainan nila. Tapos sala din yan dyan. Tapos ito naman yung parang entrance nila dito. Yan, may isang kwarto. So may dalawang kwarto to dito. So ito naman mga kabayan, heating po ito. Itong pipe na ito na puti, matibay ito na plastic. Tapos may tubig yan na warm. Diyan po umaikot yung tubig. So depende po sa settings mo kung gaano kainit. Tapos sa itaas niyan, balit lalagyan nila ng semento, tapos may tiles. So syempre kasi may tiles siya, so magmo-moist. So ngayon, ito na yung technique ng iba. Lalagyan nila ng mainit na tubig na may pipe, umiikot yan. Kasi ito yung entrance eh. Ayan. So ganyan dito sa Greenland yung paggawa. May mga bakal sa itaas kasi bubuhusan na to ng simento. So yung floor nila dito hanggang dito po, level na ito. So yan, halos ganyan yan, yung style na yan. So sa itaas nagbubuhos na sila ngayon. Dahil dito tatambakan, dyan po level yung simento na yan. Grabe, isipin mo na lang mga kabayan sa Pilipinas. Grabe kagastos magpagawa lang ng bahay. Napaka-simple lang paggawa ng bahay natin kasi hollow block lang, kabilya, tapos pundasyon. Pag mapinisingan na, pwede mo na pinturahan, lagyan ng bintana, tapos ceiling, okay na. Gaya nito mga kabayan, tingnan nyo, styrofoam lang siya mga kabayan, no? Or yung mga ice cheese doon sa atin sa Pilipinas, ganito din yan mga kabayan. Ang nilalagay nila dito mga kabayan sa itaas. Pero yung ilalim nito ay concrete po siya, gaya po niyan. Kasi pag hindi, maaaring mag-moist yung ilalim at napakalamig. Pero may heater naman dito kada bintana. Yun ay para lang mga kabayan, no? Hindi masyadong malamig at maiwasan yung mag-moist ng dito sa floor. Kaya nilalagyan nila nitong styro dahil ito ay isa sa magpapawarm or magharang ng mga lamig. Ang final floor niya po mga kabayan, ito na po, pag nasimento na po siya, ito na po yung itsura ng simento. Ito na po yung ilalim niya, styrofoam. Tapos ito po yung wood nila, wood na floor. So ito kahoy, ito mga kabayan, kahoy. So ito na po yung itatakip papunta doon. Kaya yung ilalim nito may simento sa itaas, sa gitna naman yung styrofoam. Ayan, ngayon mga kabayan, pupunta tayo ng isla.
Kasi titingnan natin kung may gamit doon. Wala kasing kumpletong gamit dito sa site namin. So samahan nyo ako. Ako pa rin mag-isa ngayon. Papunta dun sa site. So medyo may kalayuan. Siguro nasa 10 minutes siguro biyahe. Yan. So nandito na tayo sa may pier mga kabayan. Bali yung oras natin ngayon ay alas 10 na po ng umaga pero napakadilim. At hindi ko lang papatayin yung aking sasakyan para naman kung lalamigin ako dito sa labas, papasok tayo agad, mag-warm tayo kasi walang kuryente dito mga kabayan. Isla kasi ito. Ito yung itsura ng alas 10 ng umaga dito mga kabayan. Kung napapansin nyo dito, may mga bahay dun na bato lang talaga yung kinatatayuan nila. Tapos dito mga kabayan, dyan po yung airport, International Airport. Hindi ko lang alam kung dyan ba sila banda ngayon yung mga Europe troops, kasi nakita ko sa news na pinadala na daw dito, at nakita ko din sa video na yung sinakyan nila at saka sinundo sila nung Greenland excursion, yung service ng Greenland. So hindi ko lang alam kung saan sila banda dito sa Nuuk City or sa part ng Greenland. Basta dito sila bumaba sa airport na ito, nakita ko sa video. Ito po mga kabayan, last na bahay na po yan dyan. Yan, dulo na po yan. Tapos yung daanan dyan medyo mahirap po kasi yan dyan mga kabayan, kailangan pa nila ng gawa ng extension yan. Binabakbak at pinapaputukan yan hanggang dito po. Yan, yung area na yan may patag yan dyan. So may plan sila na gagawa pa ng bahay dyan. Tapos yung International Airport natin dito po. Ayan, International Airport po yan sa itaas na yan. Dyan po mismo bumaba yung mga Europe troops. Sa nakita ko German, France, sa Sweden, yung mga Scandinavian o European, yun ang nakita ko. France, German, tapos Sweden, Norway pa mga kabayan. Kasi yun lang po nakita ko sa post nila. Yan po, yun po yung mga bahay dyan. Yan. Medyo nagkaka-tension dito ngayon sa Greenland dahil nga sa issue na mga nangyayari ngayon between US and Denmark patungkol dito sa usapin sa Greenland, na nagpapahiwatig ng interest nga itong si Donald Trump. I think 10 years na ata ago yung sinabi ni Donald Trump na bibilin nga talaga niya itong Greenland. Tapos nung naging presidente siya ulit, pangalawang presidente niya sa term, ayun, sinabi niya na naman. So nitong nakalipas lang na araw, nagpunta yung ministry dito mga kabayan, Prime Minister ng Greenland, para mag-meeting dun sa White House kung ano nga masasabi niya patungkol dun sa sinabi ni Trump na gusto niya kunin itong Greenland. At yun nga, nakita natin sa video, sa statement, na gusto pa rin ng Greenland dito sa Denmark magpasakop. Tapos ito naman, na-interview naman ulit si Trump kung ano na yung masasabi niya sa Prime Minister ng Greenland, na sinabi niya gusto pa rin daw ng Greenland sa Denmark. Ito naman si Trump, sinagot niya naman na hindi niya daw kilala kung sino daw yung Prime Minister ng Greenland at wala daw siyang magagawa dahil problema na daw mismo ng Prime Minister dito. Basta ang sabi ni Trump doon ay medyo mayroong pahiwatig siya. Hindi natin alam kung anong plano niya. Parang sa pagpapahiwatig niya, parang gusto niya talaga na may mangyari na hindi ko alam mga kabayan, sana wag naman sana. So yun, kaya yun mga kabayan, nagpadala ng mga Europe troops dito ngayon. So minsan may makikita ako sa may mall, may mga sundalo, hindi ko lang alam kung ano sundalo, basta ay yung nakita ko pala sa post mga kabayan, mayroong France, Sweden, Germany, Norway at saka Finland. Pero syempre minsan kasi may mga post na hindi totoo eh. Kaya nag-search na lang ako sa Google, kasi sa Google medyo may katotohanan siya. Ang nakita ko doon na hindi nakasulat yung Finland. Basta ang nandun sa may Google, may troops na pinadala dito yung German, Sweden, France at saka Norway. So 4 yung nandito na troops. Pero hindi ko lang alam kung may Finland, kasi sa post sa Facebook mayroong Finland. Siguro mayroon pang parating yan dito. Pero sa tingin ko yung kuha lang naman paghahanda lang naman yun sa kanila or exercise dito. Siyempre gawa na din yung sinabi ni Trump. So kailangan nang naprotektaran ito. Yun, medyo natatakot din ako dito mga kabayan. Siyempre nandito yung aking pamilya.
Kahit naman sinabi ni Trump, hindi natin masasabi na nagbibiro lang yun kasi presidente yun mga kabayan. May kakayahan yun at saka alam naman natin Amerika yung pinakamalakas ngayon. Meron ng mga US base dito mga kabayan sa Greenland, matagal na dito. Pero hindi ko lang alam sa pagpapahiwatig niya na sinabi niya na kukunin niya yung Greenland kasi 2 dog slides lang daw dito yung meron. So ibig sabihin parang ina-underestimate niya yung defense dito ng Greenland. At saka sinabi niya kung hindi niya daw kukunin, baka yung mag-take over daw dito yung Russia at saka China. So, hindi ko lang alam kung ano yung mga plano. Baka sinabi niya lang yun na kukunin niya ito para magpaigting ng seguridad dito yung Europe. Kaya yun, nagpadala ng seguridad dito yung Europe. So sana yun lang yung sa isip ni Donald Trump na para gusto niya lang siguro tulungan yung Greenland. Pero dapat wag naman sana ganun na sabihin niya no, na kukunin niya. Siyempre magpapanik din yung tao. Hindi din natin alam kung ano yung naging reaksyon. Kung magsasabi na lang sana siya mga kabayan na maglalagay siya ng seguridad dito, baka papayag pa yung Greenland, hindi pa mauwi sa mga karahasan o pagtatalo, pag-iisip ng mga ibang lugar. Kasi nga seryoso yung ganyang usapan mga kabayan na gawin mo yung territory. Tapos presidente ka, siyempre malakas ka na bansa. Pero kung gusto niya maglagay ng defense dito, pwede naman sa maglagay dito mga kabayan, paikutan niya ito kung ayaw niya talagang makuha ito ng Russia at China dahil yun yung sinasabi niya. Pero kung sabihin niya na gusto niyang kunin, mukhang mahirap ata yung ganung bagay na yan kasi maraming magre-react dyan. Hindi lang po yung Denmark, kundi yung NATO. Ngayon nandito na ako sa baba ng bahay, tapos tumawag ako kina Mrs. Nandun daw sila sa may park, naglalaro daw sila kasi madalas lang kasi sila dito sa bahay. Ngayon kasi yung panahon natin mga kabayan, maganda siya kasi hindi malakas yung hangin at saka walang snow. Pagka ganito okay lang lumabas kahit malamig mga kabayan, wag lang malakas yung hangin. So naglaro daw sila sa labas. So puntahan natin sila dun mga kabayan at samahan nyo ako. Tingnan natin kung saan pa sila dito naglalaro. Ngayon nandito na tayo sa area kung saan dito daw sila ni Mrs. naglalaro malapit sa simbahan. So ay may tumawag sa akin, atata daw. Nandun ata sila sa itaas. Ito yung simbahan namin dito, Christian Church dito mga kabayan. Tapos yung bahay namin nandyan lang po. Ayan, likod nito. Tapos ito ay dentist ito mga o dental. Ayan, libre lang din dito. Magpabunot ka ng ngipin, pa-cleaning. Ito si Axel. Yeah. Ano yon? Anong ginawa niyo dyan? Sino kasama niyo dyan? Alaro kami doon. Sino yung kasama yan? Maya. Saka sino yan? Yung bata doon, hindi ko alam. Ano yan? May Pilipina? Hindi. Lokal? Dito. Yeah, so puntahan natin sila dito. Naglalaro daw sila dito. May kasama daw sila na lokal. Diyan na si Amaya, sumisigaw-sigaw na. Yung oras natin makabayan alas 5. Pero ito napakadilim. So, ito lang yung libangan nila dito. Wala namang punong kahoy. Wala din ditong halaman. Ito lang, snow lang talaga. Mag-slide ka. Dito kami nagsisimba minsan. Ito po yung Christian Church. Ito mga kabayan. Yan. So punta tayo dun sa unahan. Grabe yung mga bahay dito. Kung aakyat ka dyan mga kabayan, dun ka sa kabila dadaan. Kasi dito medyo madulas. Nagpapadulas sila. Lokal. Ay, dito na sila ni Amaya. Tsaka asawa ko. Hello, how are you? Oh, sige daw. Oh, ayan na, ngayon lang libangan na dito yun. How are you? Are you okay? Are you okay? Bless, Papa. Bless kayo, Dad. Dada! Yan, subukan to ni Merlan. Sabihin mo, Cham, pag yung paa niya doon, ganun na agad ah. Papa. Wala, straight lang. Go, go, go! Slide na si Papa. Papa. Siya muna ha? Go. Ay, mauli na. Kung gagda sa uli. Ito, kayo man ka. Go, go. Wait lang, slide sa ang bata. Sabay ta slide na yan? No. Adlock siya. Why? Nag-slide mi gay na. Sabay ta, Papa. Go na. Kamu doon ni Kuya. Brother, go. Go, 1, 2, 3, go.
Kakagaling mo lang ng trabaho. Sumakit tuloy. Teka. Sumakit. Masakit pala, dapat magbalin. Transfer. Dapat. Ay, sakit. Ay, sakit. Delikado yun. Tapos yun. Oh, sila naman, oh. Sakit yun. Straight na ako. Nasawa ka di ka sa mga snow. Ay, may bata, may bata. Ha? Nabiya ka doon sa lagi. Subukan mo may magpadulas dito. Medyo nakakatakot mga kabayan kasi malakas pala yung impact nito pag na-stilus ka. Paano ba yun? Yun na, yun ako. Ay, action! Nakakatakot. Galing! Nagawa ko na na! Balik na, balik! So gusto na ako umuwi na daw. We're going to play na? No! Where we're going? I want my uli! Gusto niya umuwi kasi kanina pa sila dito. Alauna? Oo. Alauna pa. Apat na oras na sila dito sa labas. Nakakuha na, nagsawa na din siya. Si Axel walang kasawaan. Ayaw ni Axel pa umuwi. Oh, sige. Oh, lumilipad-lipad pa. Ayan. So, tingnan natin to. May binili daw si Axel na skating daw mga kabayan. Kasi gustong-gusto niya talaga magpabili. Hala! Wow! Kasi sa'yo? Ha? Bago pa man to. Saan niya binili? So, okay. Okay? So, okay na binili. Magkano na to? Matagil to, ma. Magkano to? 50 Danish kroner lang to mga kabayan. I-times siya sa 8, so nasa 400 lang. Ako ng tali. Pero kung bibili ka ng brand new nito, mahal. Nasa 1,000 siguro. Ayan, oh. Dada. Ay, doon na natin gamitin to pag maglaro na. Ano? Tapos ito mga damit. You like skating also? Okay, we're gonna buy. Buksan mo muna ito, pero hindi na mag-ano. Hindi na. Ito mga jacket to sa Okay din yan bili ni Mrs. Mura lang kasi, Okay. Skating? Okay, we're gonna buy. Let's go. Oh, ganit na. Yan, ito mga nabili ni Mrs. sa Okay. Pero mura lang ito. 10 kroner, 20 kroner. Oh, si Amaya, oh, gusto niya daw skating. What do you like? Skating? We buy skating? Yan, gusto niya daw skating din kasi yung kanyang kapatid, may skating, binilan siya dun sa Okay. Pero mura lang yan makabayan kasi pag brand new yan, nasa 1,000 Danish kroner ata. Yan, 50 Danish kroner lang yan. So, napakalaking bagay at saka bago pa naman. Tapos si Amaya, nakita niya, gusto din pagpabili ng skating. Kaya na, tumutulo na yung sip-on niya sa lamig. So ngayon, pupunta muna kami ng mall kasi kakain kami dun. Medyo nakuha na din sila, nilamig na din, na-pricing na sila mga kabayan. Pagtatagal kasi dito, kuha din, malamig. Nandito kami ngayon sa grocery store. Ito po yung mga fruits dito and vegetable. Mayroon din namang mga orange dito mga kabayan. No? Tapos mayroon din dito watermelon, apple, saging. Yan, kahit paano mayroon din peras. Yan yung dalawa may kinuha na. What's that? What's that? Oh, sila na lang kukuha ng kanila oh. Ano yan? Egg? Ito po yung mga sibuyas dito mga kabayan, no? Bawang. So yung presyo pala ng sibuyas, kunan ko lang ng sample na sa 18 Danish kroner mga kabayan, no? Ito po, parang 1 kilo siya. Yan, 1 kilo ata to. 18 Danish kroner. Kung sa peso mga kabayan, mga 160 pesos ata. I-times nyo sa 9 yung 18 Danish kroner. Mas mura kaya ito mga kabayan kaysa sa Pilipinas. Mas mura sa Pilipinas. Yan. So, 18 Danish kroner to. Long net. 1 kilo nga ito mga kabayan. 1 kilo. So, 18 Danish kroner. Ibig sabihin, i-times nyo sa 9. Nasa 160 ata. Yan. Ito po yung loob dito ng grocery store. Medyo malawak-lawak din to dito mga kabayan. Ito po yung bitsura. Yan. So, kahit paano, kompleto naman dito. Yun lang. Yung sa mga pagkain Pinoy. Yan. Hindi siya kompleto. Pero mayroon namang Asian store dito. Kung gusto yung makabili. Pero may price lang. May mahal lang yung price. Siyempre, nasa Greenland tayo. Ang presyo po nila dito ng asukal, yung white sugar, 1 kilo. Yan. 18 Danish kroner. Ito siya sa 9. Ito po siya. Yan. White sugar. Yan. 18. Yan, so nandito na kami sa labas ng bahay. Tumakit pa kami sa agdan. Ito na yung dalawang anak ko. Dito kami sa likod.
Slow lang ha. May tusok-tusok ko. Malamig. Yan, ito mahirap dito. Paakyat. Maya, wait.